Kayo po ay merong type A, type B, or type AB. Kabayan, itong mga study reports na ito na nabasa ko para sa atin ito. Natapos ko na ang blood type O. Ito naman, ano ba ang mga report links between sa ating mga blood type at yung pwedeng disease risks. Base po sa unang pag-aaral, kabayan, na ginawa sa grupo ni Torsten Dahlen, na ginawa sa Institute of Stockholm, Sweden. Tagpuan nila doon at nalaman, ako kasi type A positive, kabayan. The people with type A and B, tayo yung mga more likely to have cardiovascular disease. Okay? Tayo yung nakaka-experience din ng pagkakaroon ng unwanted blood clots. Tayo din na nakakaranas, kabayan, na merong mga clogging sa ating mga vessel. As compared to blood type O, according to the studies, na ang blood type O have a bleeding disorder. Sunod na sinabi dito, tayong mga blood type A at type B at type AB are more susceptible sa mga infectious diseases. Ayan, ingat ka. Ayan, ito lang ay basis po ha, base sa mga research na to para mapag-ingat tayo base sa ating blood types. Sunod naman natin, kabayan, ang ginawang pag-aaral sa Zwicky. Hindi ko alam kung anong pronunciation nito, na ginawa sa Germany. Isang studies, kabayan, ng grupo. Ito para sa mga blood type B. They found out there's a new connection between having, ito ha, magandang balita sa mga blood type B. Ang sabi dito sa pag-aaral, kayo ang may lower risk sa pag-develop ng kidney stones at kidney disease. Kaya importante talaga na alam mo dapat kung ano yung blood type mo, hindi po ba? Sa pangatlong studies din naman, kabayan, na ginawa sa India. Blood type A, kagaya ko. Type B, tayo talaga yung may higher risk to develop, pinaulit-ulit nila, blood clotting, at saka yung pagkakaroon ng heart attack at stroke. Ang mga type AB, sila ang ito naman sa kanila, common sa kanila ang pagkakaroon ng inflammation. Non-specific inflammation, pero mas sila ang prone sa pagkakaroon ng inflammation. Sa pang-apat na studies, kabayan, na ginawa sa Zhuan, Singapore, isummarize ko na lang kasi napakahaba nito. Blood group A, kagaya ko, highly correlated tayo sa pagkakaroon ng breast cancer, pancreatic cancer, and even carcinoma of the stomach. Blood group B is highly associated with heart disease and pancreatic cancer. Blood group O, highly associated with skin cancer and renal cancer. And blood group AB is highly associated with blood clots and dementia. Sa panglimang studies, kabayan, na ginawa sa China. Okay, summarize ko ulit. Ang sinasabi dun, blood type A, B at AB. Siyempre sa atin ito. Ang sinasabi na sa kanilang studies, kabayan, 82% sa atin are more likely to develop cognition and memory problems, which can lead to dementia, as compared to those na merong blood type O. Ang sinasabi nila sa kanilang studies, one possible reason, kabayan, for this memory loss is the fact that itong blood type na ito, AB at AB, can lead things like blood pressure, blood clots, high cholesterol, diabetes. These conditions can cause cognitive impairment and dementia. Ngayon, itong blood types na ito has been connected siyempre, pag-usapan blood clots, stroke, okay, na pwedeng makadisrupt, kabayan, sa mga blood flow dyan sa ating mga katawan, kahit hanggang dyan sa ating mga utak. Pang-anim na studies, type A and type B, at saka yung correlation sa blood clots. Ang mga tao daw na may mga blood type A and type B, totoo, lagi nilang sinasabi na tayo are risk sa pagde-develop ng blood clots compared dun sa tao who have blood type O. According to the study, kabayan, of 2020, na-publish ito sa American Heart Association Journal ng tinatawag na Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. Yung study nila, which look more than, tignan nyo ha, 400,000 people, they found out that this type A and B, kasama ako dyan, 50% are more likely, kabayan, to develop blood clots
Saan? Diyan sa ating mga legs na tinatawag na deep vein thrombosis. At 47% kabayan are more likely to develop pulmonary embolism, blood clot sa ating mga lungs. At yung pinakalas na nabanggit nila sa kanilang studies kabayan, ito ha, type A and type B. 8% are more likely to have heart attack. At 10% kabayan ay more likely to experience heart failure as compared dun syempre sa blood type O. At pang-pito na studies kabayan regarding sa type A, B at AB concerning cholesterol and strokes. Yung mga blood type natin ito kabayan have a higher impact of stroke risk. Oh, yan ang sinasabi sa studies ha. 2022 studies kabayan published sa Medical Journal ng Urology. Ang ginawa nila, nag-review sila ng 48 studies consisting of 17,000 na mga pasyente na stroke patients. They found out na itong blood type A, gaya ko, where 16% are more likely to have early stroke kabayan. Okay? Than the people who have type O. O type AB, 1.8 times higher risk of stroke as compared to type O. At syempre hindi pa rin ako tumigil. Okay, pang-8 study kabayan na nabasa ko sa paghahanap na pwedeng maisagot. Bakit tayo? A, B at AB, higher risk tayo sa pagkakaroon ng heart disease at yung pagkakaroon ng abnormal blood clotting na pwedeng makaapekto yan sa pagkakaroon ng stroke. O kabayan ha, marami naman ang possible reasons kung bakit nagkakaroon o nangyayari yan. Pero isa ito siguro na dahilan kung bakit tayo mga may blood group A, B, and AB ay higher risk sa pagkakaroon yan. Ito po ay ginawa ng isang hematologist sa University of Vermont Medical Center. Isa siyang professor and pathology sa Larner College of Medicine sa Vermont, Burlington, Vermont. Merong kasing enzymes that controls our blood type at yung action nila. Tayong mga A, B at AB, mataas ang tinatawag na von Willebrand factor, which is pertaining sa coagulation, na mas ikumpara natin sa blood type O, na ang blood type O, mababa ang von Willebrand factor nila. Kasi kapag tayo mataas ang von Willebrand factor, ay may tendency na mabilis tayo magkaroon ng clotting. Yan ang isang rason kabayan kung bakit tayo mga blood type A at B at AB ay higher risk sa pagkakaroon ng blood clots. So, kabayan ha, kung kayo, for example, ano man ang inyong mga blood type, kailangan din nating malaman kabayan na merong mga essential habits na tayong ginagawa at kinaugalian. Siyempre, ipagbigay alam din natin sa ating kaalaman na mismong katawan natin nakadepende kung ano ang ginagawa, kinakain sa lahat ng factors na pwede makaapekto. Ito lang ay isang basis para sa atin para kahit paano mailayo tayo sa anumang kapahamakan. Siyempre gagawin pa rin natin yung tama. Eating a very nutritious right food. Right food and right drinks kabayan. Okay? Magiging active ka. Iwasan mo ang pagkakaroon ng bisyo. Get enough sleep. Tamang pahinga kabayan. Managing weight. I-control siyempre natin. Kaya nga importante tayo. Kahit pa minsan-minsan magpapacheck up tayo kabayan para malaman natin yung mga blood chemistry at parameters natin. Para ma-manage natin kung ano man ang may problema. Okay? Siyempre manage natin cholesterol, sugar, blood pressure, yung mga ganyan. Para at least mas magiging productive at magiging kaaya-aya o maayos ang ating kalusugan. Okay? Regardless of your blood type kabayan. Okay? Awareness is the key. So, nasa inyo po kabayan kung paano nyo pagandahin ang inyong kalusugan. Okay? So, pasensya na ko yung medyo mahaba-haba ito kabayan na kasi pinagsama-sama ko ng tatlong blood group. Pero, tingnan nyo naman sa mga nabasa kong 8 studies kabayan. So far, kahit papano may nakasagot. Okay? So, God bless everyone. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? Blood type A, shout out. Blood type B, shout out. And blood type AB, shout out po sa atin lahat. God bless everyone. Bye-bye.